Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So kahapon lang nga ay nakompleto na ang trade ni Pascal Siakam patungo sa Indiana Pacers. Madami nga nagsasabi na panalo ang Pacers sa trade na ito dahil posibleng si Siakam nga daw ang missing piece sila upang may tulak ang team na ito sa pagiging legit title contender. Dahil oo nga, tinalo nila ang Bucks ng madaming beses sa regular season. Ngunit alam naman nating lahat na iba nga ang playoffs. Malaking bagay ang experience dito at meron nga nito si Siakam na naging malaking bahagi ng championship run ng Raptors noon. Well, mukhang hindi pa nga tapos ang Indiana Pacers sa pagpapalakas ng kanilang team dahil interesado nga ang Pacers na habulin sa free agency si Paul George kapag hindi pa din ito pumirma ng contract extension. Magkaibigan din nga sila ni Tyrese Haliburton na siya ding tumawag kay Pascal Siakam upang mapadali ang proseso ng paglipat ni Siakam upang payag dito na matrade sa Pacers. So hindi nga natin pwedeng i-underestimate ang recruiting skills ng NBA assist leader ngayon. Ganun pa man ang expectations pa din nga ay mananatili si Paul George sa Clippers dahil hometown niya ito. Pumirma na din si Kawhi Leonard ng contract extension at sinabi din ni James Harden na gusto niya magkaroon ng long-term deal sa team na ito at dito na siya magre-retire. Ganun pa man, kailangan pa din nga natin abangan ang Pacers dahil may koneksyon na dito si Paul George at nakadepende nga ang pagstay ni PG-13 sa Clippers kung magkakaroon ba sila ng successful run sa playoffs kung hindi pa din siya pipirma ng contract extension. Kung another disappointment nga magiging playoff run nila, hindi imposible na mapabago nito ang takbo ng isip ni Paul George. Sa palagay nyo ba ay championship contender na ang first 5 ni Tyrese Haliburton, Ben Mathurin, Paul George, Pascal Siakam at Miles Turner? Habang nilabas naman ang pangatlong balik ng botohan para sa All-Star kung saan si LeBron ang naunguna sa West All-Stars at si Giannis naman sa East All-Stars. Overall leading vote getter nga ay si Giannis Antetokounmpo. Almost 400,000 ang lamang niya kay LeBron James na naunguna sa botohan for almost a decade. So this is something new mga kaibigan. At prinuklaman na din nga ni Shams and the Athletic na si Giannis at LeBron ang maunguna sa botohan matapos ang botohan sa Sabado 12 AM Eastern Time. Isa pang bagay na kakaiba ay opisyal na din na si Luka Doncic ang magtatapos na may highest vote sa guards mapa East o West man yan. Tuluyan na ngang hindi nakahabol si Stephen Curry sa kanya. Almost 600,000 votes nga ang agwat nila mga kaibigan. Habang kung overall votes sa guards nga ang pag-uusapan ay hindi pa din si Stephen Curry ang pumapangalawa. Bago si Tyrese Haliburton ng Indiana Pacers na nakabuntot kay Luka Doncic. Second nga si Curry sa West, ngunit sa overall guards nga ay third siya mga kaibigan. Isang bagay na hindi tayo sanay dahil kadalasan nga ay siya ang una palagi sa guards at si LeBron naman sa forwards. Ngunit ngayon nga ay inangatan na sila ng new generation superstars. Madami nga ang gulat na ang konti lang ng bumoto kay Curry sa All-Star ngayong season. Mas madami pa nga ang boto na natanggap ng mga tulad nila Joel Embiid, Jason Tatum, Nikola Jokic at Kevin Durant. Sa palagay nyo ba ay nakaapekto sa popularity at fanbase ni Stephen Curry ang hindi magandang season ng Golden State Warriors o sadyang panahon na ito ng mga superstar ng bagong henerasyon?